Samantala, matapos sabihin ni Lino ang hudyat para sa mga kasama, ay agad nagkagulo ang paligid. Kanya-kanyang kilos ang kanyang mga kasama. Si Lino naman ay binuhat ni Jairus at ibinato sa malayo. Habang nasa ere, ay nagsalita ng pabulong si Lino at sinabing, "Tapos na ang laro, ermitanyo. Ipakita na natin sa hayop na ito kung ano ang ibig sabihin ng tagapagtanggol ng kabutihan." Sumagot naman si Apo Azul, o mas kilala natin sa tawag na ermitanyo. "Kanina ko pa hinihintayan, Lino. Akala ko magpapabugbog ka na lang hanggang sa mabalian ka ng mga buto." Habang nasa ere nga, ay biglang nag-asul ang kulay ng mga mata ni Lino. At imbis na pumalo siya sa dingding ng isang pader, ay lumiyad siya na para bang pusa at nag-iba ang kanyang posisyon. Naunang tumama sa dingding ng pader ang kanyang dalawang paa at nakapatuwad na nakatitig kay Jairus, na nagtataka naman kung paano iyon nagawa ni Lino. Samantala kanina lang ay para na iyong lantang gulay habang binubugbog niya ang pagmumukha. "Humanda ka!" Mahinahong bulong ni Lino na nakangiti kay Jairus. Malakas na ipinadyak ni Lino ang kanyang mga paa sa dingding noong gusali. Nayumanig pa nga ng kaunti sa lakas ng impact ng pagkakapadyak. Tila nawala sa paningin ni Jairus si Lino dahil sa bilis. Ang ginawa ni Jairus ay basta na lang siyang sumuntok upang salubugin si Lino, kahit hindi niya naman nakikita kung saan ito napunta. Kaya tanging hangin lang ang kanyang nasuntok at isang malakas na suntok sa sikmura ang kanyang natanggap mula sa tagiliran. Napadilat ng mata niya si Jairus na tila mahuhulog ang mga eyeballs sa lakas ng pagkakasuntok. Lipad ito sa ere sa lakas ng suntok na iyon. Habang nasa ere pa si Jairus, ay mabilis nakaikot si Lino at bumitaw ng turning back kick na sumapul naman sa likod ni Jairus. Muli na naman iyong tumalsik at sumapul sa isang nakaparadang puting van. Yuping-yupi iyon na tila hinulma ang katawan ng lalaki. Napapaubo si Jairus na may kasamang dugo. Nakatayo lang si Lino na nakatingin sa malayo. "Anong akala mo? Ako lang ang dudura ng dugo sa gabing ito. Siyempre dapat ikaw rin." Wika pa ni Lino. Nakangiti lang si Jairus na iniaalis ang katawan sa pagkakabaon niya sa sasakyan. "Ayos yan. Akala ko magiging boring ang gabing ito. Nakakawalang gana kasi bumugbog nang hindi masyadong lumalaban. Mabuti at napagod ko nang magpanggap na mahina. Hindi kasi iyon ang Lino na inaasahan ko." Tumayo ng tuwid si Jairus, saka nag-fighting stance. Nag-concentrate ito at nagliwanag ng puti ang mga mata habang maraming guhit ng kuryente ang pumapalibot rito. "Seryosohin na natin ang labang ito, babaylan, nang matapos na tayo ng maaga." "Sige ba?" Pagsang-ayon naman ni Lino. Magkasabay na nga silang tumakbo papasugod. Pagkasalubong ay parehong roundhouse kick ang kanilang binitawan. Palit-palitan sa kaliwat kanang paa. Pareho ring nasasalag ng bawat isa ang paa sa ere. Tila magkaibang bultahe rin ang kuryente na nagsasalubong dahil sa matinding kislap sa tuwing magbabangga ang atake at salag ng bawat isa. Isang malakas na right hook ang ibinigay ni Jairus kay Lino. Nasalag naman iyon ni Lino ng kaliwang braso, sabay hila pabalibag. Pero nag-flip sa ere ang lalaki, kaya nakatayo pa rin itong bumagsak sa lupa. Pero hindi niya napansin ang nakasunod na tadyak ni Lino sa kanyang balakang dahil nanggaling iyon sa likuran. Hindi niya nailagan na siyang nagpasubsob sa kanya. Pero idiniretso niya sa pag-rolling ng isang beses sa lupa, sabay tayong muli. Nag-air kata muna si Jairus sa ere na tila nagpapasikat ng kanyang mga martial arts move.
bago muling umatake kay Lino. Pagkalapit ay nagulat si Lino noong magsaboy ito ng buhangin. Hindi niya naman kasi nakita na dumampot iyon ng kahit ano, kaya umatras si Lino upang hindi mapuwing. Pero mabilis nakasunod si Jairus at tinamaan ng isang patalo na suntok ang mukha ni Lino, kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Noong muli siyang lumapit ay isang sipa sa pagitan ng hita ang ibinigay ni Jairus. Mabilis naman iyong hinarangan ni Lino ng nakapaikis na mga kamay, kaya nasalag iyon. Matapos noong sipa ay magkasunod na hook punches naman ng kaliwat kanan ang ibinibigay. Tuloy-tuloy ang suntok hanggang sa maka-anim na suntok sa magkabilaan. Pero mabilis ang kamay ni Lino na sumasalag. Sumipa si Jairus sa gilid ng tuhod. Iniangat naman ni Lino ang paa para hindi siya matamaan. Tapos nasundan pa ng papitik na sipa sa balakang, bewang, balikat at ulo. Sunod-sunod. Pero lahat iyon ay natatapik ni Lino. Sabay ang isang malakas na diretsyong tadyak na sumapul naman sa sikmura ni Jairus. Kaya ito naman ang napatihaya na natumba. Pero mabilis nag-kick up at nakabangon ang lalaki. Ipinilig-pilig ni Jairus ang kanyang ulo at muling nag-fighting stance. Pagkasugod ni Lino ay ibinuka ni Jairus ang kamay. Akala ni Lino ay may ibabato uli na buhangin, pero wala. Tila putok ng fireworks ang lumabas roon na binubuo ng kuryente. Kaya napapikit si Lino saglit. Namalayan niya na lang na may tumama na 2 roundhouse kick na sipa sa kanyang sikmura at sa tagiliran. Kaya agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang may pangatlo pa. Kaya iniangat niya ang kanyang kaliwang paa. Doon na tumama ang ikatlong sipa. Kaya naramdaman rin ni Jairus sa kanyang pagkakasipa ang matigas na tuhod ni Lino. Ginantihan naman iyon ng isang sipa sa kaliwang tagiliran na nagpatupik kaunti ng katawan. Mabilis nakabalik si Jairus mula sa pagkakayuko kaunti. Doon ito kumuha ng buwelo para sumuntok ng paitaas sa panga ni Lino. Pero sinalubong iyon ni Lino ng kaliwang kamay at itinulak lang kaunti, kaya mas napataas ang suntok at hindi tumama sa mukha ni Lino. Doon naman mabilis siniko ni Lino ang tagiliran noon. Natupi ang katawan ng lalaki. Nasa posisyong nakatalikod si Lino roon, kaya perpektong posisyon noong ibigay ni Lino ang patalikod na pagsiko sa mukha noon. Napaatras ang lalaki at nawala sa wisyo. Muling pumwesto at ipinilig-pilig ang ulo. Nakakita iyon ng tubo sa gilid. Dinampot at pinagbaga gamit ang kuryente. Kaya nagkulay pula at dilaw iyon na nagliliwanag. Mabilis iyong nakalapit kay Lino, sabay hampas ng pahalang na ang punteriya ay ang tagiliran ni Lino. Mabilis nag-split si Lino at isang malapitang suntok ang ibinigay sa 2 bola sa gitna ng hita. Muling humampas ng tubo si Jairus kay Lino. Humiga si Lino kaya hindi siya tinamaan. Sabay sipa sa tagiliran ng tuhod, kaya napasubsob iyon habang namimilipit sa sakit sa pagkakasuntok sa gitna. Nag-flip up si Lino para sa mabilisang pagtayo. Bumitaw ng tadyak si Lino patungo sana sa mukha ni Jairus, pero ikinumpas noon ang kamay paturo kay Lino at may lumabas na bola na yari sa kuryente. Sobrang bilis noon, kaya wala ng pagkakataon si Lino na makailag. Lalo at nakaangat na ang isang paa niya sa ere para sana itadyak. Kaya noong tamaan siya sa katawan ay malayo ang kanyang kinatalsikan at nangingisay na bumagsak sa lupa. Malakas yung ermitanyo ah! Posible ba ang ganun kalakas na kapangyarihan ng taong wala namang gamit na mutya o gabay sa loob niya? Oo, Lino, posible iyon. Hindi niya kailangan ng mutya o gabay dahil sa electric power grid lang naman siya kumukuha ng kuryente. Hindi kagaya ng ginagamit natin
na nagmumula sa kapangyarihan ng kabutihan. Kung sa ibang katawagan pa, man-made lang ang kapangyarihan niya. Anong gagawin natin, ermitanyo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Kakargahan kita ng 300% ng kuryente sa 2 kamay mo. Magagamit mo na rin iyon bilang espada. Labanan mo siya ng mano-mano at pahinain. Baka sakaling mapatay mo siya kapag napuruhan. Tumayo si Lino at iwinisik-wisik ang mga kamay para makadaloy ang dugo at ang kuryente na inilagay ni ermitanyo. Nakaramdam kasi silang pangangalay at panghihina ng mga braso dahil sa bolang kuryente na ibinato ni Jairus sa kanya. Noong makaporma si Lino, nakatayo na rin noon si Jairus. Pinapalibutan pa rin ng kuryente ang katawan nito at nanatili lang ang matang kulay puti na nagliliwanag. Samantala kay Lino ay normal lang ang kanyang mga mata. Saglit lang iyon naging kulay asul noong unang bugso ng kuryente ng kyanite sa kanyang katawan. Dahan-dahang naglakad si Jairus papalapit kay Lino habang bitbit pa rin ang bakal na nagliliwanag ng pula at dilaw sa pagbabaga nito. Naglabas si Lino ng espadang kyanite. Sa wakas, naglabas ka na rin ng totoong sandata. Kanina ko pa yan hinihintay. Wika pa ni Jairus. Ah, talaga? E di humanda ka. Hindi ka sasantuhin ito. Nagtagpo sa itaas ang espadang kyanite at ang tubo ni Jairus. Kahit pa sobrang talim ng kyanite at malakas rin ang voltahe, ay hindi apektado ang hawak na sandata ni Jairus dahil protektado rin iyon ng mataas na antas na kuryente. Nagpatuloy sa pag-iispadahan ang dalawa. Ingat na ingat si Lino na hindi matamaan. Lalo na at sa tingin niya ay mas mataas ang kargang kuryente noong hawak ni Jairus kaysa sa kanya. Kaya siguradong kapag napuruhan siya, ay baka mahati na lang siya bigla sa gitna. Matagal silang nagtagisan ng galing sa pag-iispadahan hanggang sa isang diretsong pagsaksak ng sandata ang ginawa ni Jairus patungo kay Lino. Tumagilid si Lino at pinalihis ang sandata sa kanyang katawan. Noong makalihis ay hinawi niya patulak ang braso ni Jairus. Saka isang diretsong saksak ng espadang kyanite ang ginawa niya sa sikmura nito. Kitang-kita niyang bumaon iyon at halos malapit na lang sa kamay niya ang natira. Pero noong magkatinginan sila ni Jairus ay nakangiti ito. Binitawan noon ang hawak na sandata at kumapit sa mga balikat ni Lino. Noong silipin ni Lino ang likuran ni Jairus, walang talim ng espadang kyanite ang tumagos. Narinig na lang ni Lino ang sinabi ni ermitanyo. Lino! Lumayo ka sa kanya! Hinihigop niya ang enerhiya mo! O nating lahat na narito! Nanlaki ang mga mata ni Lino at pilit binubunot ang espadang kyanite. Hindi iyon mabunot at kahit noong subukan niyang ibuka ang mga palad para mawala ang espadang kyanite ng kusa ay hindi rin nangyari. May espada pa rin sa kamay niya at ayaw iyon matanggal. Tumawa lang ng tumawa si Jairus hanggang sa maging kulay asul na ang mga mata nito. Ibig sabihin, napakarami ng nahihigop na enerhiya mula sa kyanite. Nakita naman iyon ni Rosalia at sinubukang barilin. Pero tila may barrier ang lalaki na hindi man lang makalapit ang bala sa katawan nito. Hindi nga siguro alam ni Jairus na may bumaril sa kanya. Tumawa ng tumawa si Jairus nang nakakatakot na animoy nababaliw na ito. Napaluhod na si Lino dahil tila magkasama ang kapangyarihan niya at enerhiya sa katawan na hinihigo. Hanggang sa isang malakas na tadyak ang ginawa ni Jairus kay Lino. Tumalsik si Lino at plakda sa lupa. Humihinga pa siya pero pikit ang kanyang mga mata sa sobrang panghihina. Hindi niya alam kung may lakas pa siya para bumangon. Nagsalita si ermitanyo. Lino, ayos ka lang. Mukhang hindi ermitanyo.
kasama niyang nahigop ang lakas ng katawan ko. Lino, gumising ka. Hindi pwedeng hihiga ka lang dyan at hihintayin na pagpira-pirasuhin ka niya. Pinilit ni Lino na magmulat ng mata, pero kakamulat niya pa lang ay naramdaman niya na hinawakan siya ni Jairus sa kwelyo saka itinayo. Pinagbabayo siya nito ng malalakas na suntok. Bawat suntok noon ay tila malabakal sa tigas ang kamay sa dami ng enerhiya na nakuha mula sa kanya. Isang malakas na suntok ang nagpatalsik kay Lino sa dingding ng isang gusali. Muli siyang nawala ng malay. Lalapit sana si Tingting at Mancio para tumulong, pero nagsalita sa si Rosalia. Tingting, Mancio, wag! Baka bago pa kayo makalapit ay maging abo na kayo. Kung nakita nyo kung paano mag-abo ng katawan ng aswang si Lino, imagine niyo ang bisa ng apoy na iyon ng 10 doble. Ganun kalakas ang kalaban na yan. Ni ang balangan ng baril ko ay hindi niya naramdaman. Protektado na siya ng napakalakas na enerhiya na karamihan ay galing kay Lino. Sabi naman ni Tingting. Pero anong gagawin natin rito? Manunood lang na patayin niya si Kuya Lino? Nagsalita namang muli si Rosalia. Tingting, isipin mo kung may malay si Lino ngayon, anong sasabihin niya sa atin? Saglit na natahimik si Tingting. Tingting, ano na? Sasabihin niya na tumakas na tayo dahil walang magliligtas sa mga tao kung pati tayo ay mamamatay kasama niya. Sabi naman ni Mancio. Sigurado ka dyan ba, Tingting? Iyon ang gagawin natin? Hindi iyon sinagot ni Tingting. Bagkus ay nagsalita at kinausap si Kulas. Kulas, baka may magagawa ka. Ha? Wala, Tingting. Malayong-malayo na yan sa kakayahan ko. Kaya ko nga magpakidlat, pero isang piraso lang at matagal pang makagawa. Wala na akong kuryente sa katawan kagaya ni Lino. Kaya kahit ako, kapag kinumpasan ako niya ng isang beses, ay mabilis pa sa alas 4 ako magiging abo. Kaya lang naman hindi nagiging abo si Lino dahil may sarili siyang kuryente sa katawan. O anong gagawin natin? Tanong ni Mancio. Si Rosalia naman ang sumagot. Wala tayong ibang magagawa. Bumalik na kayo rito sa gusali at itakas ang mga bihag. Tingting, saan mo sila iniwan? Naroon, Rosalia, sa may ground floor. Bumalik na kayong dalawa rito. Itakas nyo sila. Tapos sa cellphone na tayo mag-usap. Magpapaiwan kami rito ni Kulas. Mag-aabang kami ng pagkakataon kung paano namin maitatakas si Lino. Agad na ngang nagsibalikan sila Tingting at Mancio sa gusaling kinaroroonan ni Rosalia. Pero hindi na sila umakyat. Agad nilang pinasakay sa service na van ang mga bihag ng kalaban at mabagal na pinatakbo ang sasakyan papalayo. Pero sa ibang daan sila bumaybay para hindi makuha pa ang atensyon ni Jairus. Baka pinsalain pa sila. Noong sina Kulas at Rosalia na lang ang naiwan ay nagsalita si Kulas. Rosalia, dito ka lang, lalapit ako roon. Timbrihan mo ako sa mga nangyayari at kung saan ako ligtas na bahagi pwede pumwesto at makakubli na malapit lang sa kanila. Sige Kulas, mag-iingat ka. Oo Rosalia. Sa bahagi naman ni Lino, muli siyang napunta sa mundo ng panaginip. Kaharap niya roon si Ermitanyo. Ano na Lino? Binabayo ka na ng suntok. Wala ka bang naiisip gawin? Saglit na tumulala si Lino. Tapos inilinga ang paningin sa hardin na kinaroroonan nila ni Ermitanyo. Ermitanyo, bakit parang dumilim ang hardin na ito? Dahil sa nahigop na ng kalaban mo ang lahat ng enerhiya ko. Kaya patuloy pa ito magdidilim. Hanggang sa pati ako ay kasama na ring mahihigop at mamamatay. Ibig sabihin, may enerhiya ka pang natitira? Oo, meron pa. Ang kidlat, yun ang una niyang naubos dahil wala iyong gabay. Nasa kanya na iyon lahat. Ang sinukuan, bawas na rin iyon pero marami pang natitira. Alam ko na ang gagawin natin, Ermitanyo. Ibigay natin lahat ng enerhiyang meron tayo sa kanya.
Nababaliw ka na ba, Lino? E di para kang lumika ng Diyos ng kuryente. Ganun kalakas ang kakalabasan ng taong iyon. Mapapasa kanya ang lahat ng lakas ng kyanite, kidlat at sinukuan. Doble pa ang magiging lakas doon sa meron siya ngayon. Tama ka, ermitanyo. Gagawa tayo ng Diyos ng kuryente. Nasisiraan ka na talaga ng bait, Lino. Asar na wika pa ni ermitanyo. Agad nagising si Lino at namalaya niyang nasa ere na siya uli. Inihagi siya ni Jairus patungo sa isang sasakyan. Yupi ang gilid ng sasakyan. Umuubo-ubo at napapadura ng dugo si Lino habang pinipilit na tumayo. Humanda ka, taong brownout. Kung ito na ang magiging katapusan ko, mamamatay ako lumalaban. Ermitanyo, ibuhos mo na lahat ng kapangyarihan ng sinukuan sa espadang kyanite. Pati na ang lahat ng meron ka. Huwag kang magtitira. Lino, sigurado ka ba talaga riyan? Paalam na sa isa't isa ang ibig nitong sabihin. Tila dismayadong wika ni ermitanyo. Sumagot naman si Lino. Ermitanyo, maraming beses mo na akong sinamahan sa bingit ng kamatayan. Pati na sa mismong kamatayan. Siguro naman hindi na bago sa'yo kung magpapasama ako sa'yo uli ngayon. Ay, ewan ko sa'yo, Lino. Gaya ng sinabi mo, mas gugustuhin ko rin na mamatay na lumalaban kaysa magpahuli tayo dyan at higupan lang ng lakas basta-basta. Oh, sige, eto, humanda ka. Ibibigay ko na sa'yo lahat. Paalam na, Lino. Oo, ermitanyo, hanggang sa muli. Wika pa ni Lino at bigla nang nagliwanag ng asul ang kanyang mga mata. Ikinarga na sa kanya ni ermitanyo ang 500% ng lakas ng sinukuan, pati na ang huling 80% na hawak ni ermitanyo sa kanyang katawan. Biglang lumaki ng 2 beses sa normal na laki ang espadang kyanite. Nagsalita naman si Jairus. Hangal ka talaga, Lino! Kung umaasa kang mapapatay mo ako gamit ang pinalaki mong espada, nagawa lang din sa kuryente. Patakbo nang sumugod si Lino sabay talon patungo kay Jairus, habang nakapabaliktad ang hawak ng 2 espadang kyanite. Iyon bang palikod ang tulis sa kabumuelo ng pagsaksak sa ere. Pagkalapit naman ni Jairus, imbis na umilag, ay dumipa lang iyon at pinalapad ang katawan. Gusto niya talagang masaksak ng espadang kyanite ni Lino para mahigop niya lahat ng enerhiyang meron rito. Pagkabagsak nga ni Lino, ay bumaon kay Jairus ang 2 espadang kyanite. Napasigaw si Jairus pero nakangiti, habang malakas ang paghigop ng katawan sa enerhiya ni Lino. Nagkulay matingkad na green na ang kulay ng mga mata. Sumisigaw naman si Lino upang mailabas niya lahat ng enerhiya niya sa katawan at maipasa kay Jairus. Napanganga na lang si Kulas na nakatingin. Niyang lumapit pa kaunti ay hindi niya na magawa. Napapaso na siya sa init pa lang ng hangin na pumapalibot kina Lino. At kapag pinilit ni Kulas na lumapit ay siguradong malulusaw lang siya. Si Rosalia naman ay umalis na sa pagkakasilip sa teleskopyo ng sniper's gun at nagsimula ng umiyak. Si Lino naman ay unti-unting nawawala ang liwanag ng mga mata hanggang sa naging normal na lang. At ilang sandali pa ay naging malabong puti na ang mga mata ni Lino, kahalintulad ng mata ng taong may makapal na katarata na wala nang makita. Bumagsak na si Lino sa lupa, said na siya hanggang sa dulo ng kapangyarihang meron siya. Tumulo ang luha ni Kulas sa nakita. Hindi niya akalaing doon matatapos ang buhay ni Lino. Nakahiga si Lino sa malamig na semento at tulala dahil wala na rin naman siyang makita. Si ermitanyo naman ay nakita niya ang itsura sa loob niya na nakasandal na rin sa isang puno sa madilim na hardin. Puti na rin ang mga mata kagaya ng nangyari sa mata niya. Ermitanyo, buhay ka pa? Oo, Lino. Pero
Kagaya mo, segundo na lang ang hinihintay ko para mabura ng tuluyan sa mundong ito. Isang karangalan, Lino, ang magsilbi sa'yo hanggang sa dulo ng buhay ko. Oo, Ermitanyo, ako rin. Masaya akong ikaw ang nakasama ko sa maraming pagsubok at laban. Patawarin mo sana ako kung hanggang dito na lang ang ating pakikipagsapalaran. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko na rin siguro magpaalam ng tuluyan. Wika pa ni Lino, tapos pareho na silang natahimik. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 265. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.